Grabe, sagaran po ng mga graphics sa mga games na yan. Pero napakaganda pa rin po na nakuha kong thermal sa kanya. At never po siya nag-overheat. At never din po siya umabot sa around 50 degrees Celsius sa temperature. Napakalamig po guys ang gaming phone na to. Isang non-stop gaming po dito guys sa may Realme Neo 7 Turbo para po makita natin kung ito na po ba ang pinakabago na pinakamagandang gaming phone dito po sa may kulang 20,000 na SRP. Compare nga po sa ibang smartphone na mayroong Snapdragon na processor. Like ng 8 Gen 3, saka po ng 8S Gen 4. Starting sa may Honor of Kings. Nag-start po ako guys ang 92% at after nga po ng 30 minutes na gaming sa kanya. Sa may second na graphics niya, hindi po siya sobrang uminit. Dahil yung 32 degrees Celsius sa temperature niya na nagsimula nga po dyan, is naging 37 degrees Celsius lang po siya pagtapos po ng 30 minutes. Hindi na po siya sobrang uminit. Tapos napakaganda po ng gameplay natin. Mamaya po guys, susubukan pa po natin siya sa mabibigat na games. At isang oras po na benchmark stress test ng naka-mobile data naman. Dito naman po sa may Mobile Legends, around 30 minutes sa gameplay din po yun sa kanya. Sa ganda graphics po, saka frame rate. 85% po siya nag-start. At after nga po ng isang game dito, is naging 77% naman siya. Sa may around 30 minutes sa gameplay nga. Yung 37 degrees Celsius po na temperature niya kanina, sa may HOK, is naging 39 degrees Celsius naman po. Still malamig pa rin po siya. At napaka-smooth pa rin po ng gameplay natin. Sa mga bumibili po ng gaming phone dyan para lang gamitin pang Mobile Legends, masyadong overkill po. Ang 2.1 million ang Tuto score para ipang Mobile Legends lang. Pero hindi nga lang po yun guys ang overkill sa may smartphone na yan. Dahil napakaganda rin po ng kanyang display. Na almost flagship level din guys. Tapos napakalaki pa ng kanyang battery. Na meron 7 to 8 siya battery. Saka po 100 watts sa charger. Isa to ngayon sa merong pinakamalaking battery na makukuha natin sa mga less than 20,000 po ng mga SRP dito po sa mga gaming phone at mga China ROM. Kaya kung sakali po guys, sa more on Mobile Legends lang po yung nilalaro natin, hindi po pagpapawig siya dyan ng Realme Neo 7 Turbo. Dito naman po sa League of Legends Wild Rift, medyo mabigat to guys sa may Mobile Legends saka po sa may HOK. Magsisimula po tayo guys ng 38 degrees Celsius saka po 74% na battery health. Kung sanay kayo sa may Mobile Legends, maninibago po kayo dito guys sa may Wild Rift. Di mas maganda nga po yung kanyang graphics dahil PC game yan guys. Napakalayo po ng graphics niya compare sa may Mobile Legends. Sa kakadalasan guys, umaabot po ng kulang isang oras ang isang match dito. Ito nga rin po pala guys yung settings niya, naka-priority po yan guys yung mas mataas sa refresh rate kaysa sa may mataas sa graphics. Dahil nakaset nga po siya sa may 120 FPS na gameplay. At kita naman siguro dito guys na hindi pa rin po nahihirapan ang Dimensity 9400E na processor dito nga po sa may Wild Rift. Dahil pagkatapos nga po ng isang match sa kanya, is naging 41 degrees Celsius lang po yung kanyang temperature. Hindi po rin po siya sobrang uminit, pero medyo nakakapag-warm up na po ang Realme Neo 7 Turbo dito sa may Wild Rift nga po. Dahil 39 degrees Celsius po siya kanina at umabot nga po siya ng 41 degrees Celsius na. Eto, dito naman po tayo sa medyo mabigat na game dito po sa may Bright Memory. Tingnan natin kung mahihirapan ba si Realme Neo 7 Turbo dito. Dahil marami po kung mga nagagamit na gaming phone. Kaya naman po nila ang Bright Memory. Kaso sobra po silang uminit. Na umaabot nga po ng kulang 50 degrees Celsius. PlayStation game nga po pala to guys. Kaya talaga napakaganda po ng kanyang graphics. Halos isang oras nga po guys yung gameplay dyan. Nagsimula po siya ng 62%. Then naging 44% naman po guys yung kanyang battery. Tapos nagsimula pa nga po siya ng 40 degrees Celsius. At sa almost isang oras sa gameplay sa kanya, is naging 45 lang po yung kanyang temperature. Bumilis po siya mag-init, pero hindi pa rin po nagbago yung kanyang gameplay. At still okay pa rin po yan. Yan po sa ganyang klase ng temperature. Dahil medyo mabigat nga po talaga yung game na yan. Pero kung di naman kayo naglalaro ng Bright Memory, wala naman kayo magiging problema dyan. Dahil kung more on Call of Duty Mobile naman guys ang nilalaro nyo, itong 45 degrees Celsius na temperature niya kanina, bigla po siyang lumamig guys. Naging 38 degrees Celsius na lang po yung kanyang temperature. Sa may 30 minutes po, na gaming po sa may Call of Duty Mobile. Kaya talagang masasabi natin na maganda po ang thermal ng Dimensity 9400E. Samahan pa nga po ng magandang optimization ng Realme. At malaking cooling pad po sa may likod ng smartphone na yan.
Kaya talagang maganda po yung kakalabasan ng gameplay natin sa Call of Duty Mobile. Tapos yung battery nga po niya kanina na 44% is naging 36% na lang po siya. Mukhang dyan po sa mga games na sinubukan natin, talagang hindi po nahihirapan ng Realme Neo 7 Turbo dyan. Halos nakasagad po yung mga speaker nila. Halos nakatodo rin po yung mga brightness. Tapos naka-mobile data pa. Pero hindi po sila mga nag-overheat. Kahit dito po guys sa may Delta Force, grabe po yung kanyang temperature. Inabot lang po siya ng 41 degrees Celsius sa isang match nga po sa kanya. Napaka-smooth ng gameplay natin at napaka-stable din po sa may 60 FPS sa gameplay. Ang napansin ko lang po sa kanya guys is naka 4G lang po yung kanyang data. Compare po sa ibang Realme na smartphone na China ROM din pero naka 5G po yung mobile data. May mga nag-comment po guys sa may review ko ng Realme Neo 7 Turbo na dapat daw po sa may mobile data ko subukan yan. Yan guys, yung games, saka po yung benchmark stress test. Lahat po yun guys is naka-mobile data. At kita nyo naman, hindi talaga siya nag-overheat. Dahil nung sinubukan ko po guys yung benchmark stress test, ng isang oras ng naka-wifi, diyan nga po sa may Realme Neo 7 Turbo, is naging around 46 to 47 degrees Celsius po siya sa isang oras na benchmark stress test. At sa tingin nyo guys, pagka mobile data pa yung ginamit natin, ilan po kaya yung aabutin niya? Ito po guys yung resulta niya. Hindi po siya nabago. Still nasa 46 to 47 degrees Celsius pa rin po siya. Habang naka-mobile data, diyan po sa may benchmark stress test. Dahil meron po ako mga nasubukan ng mga gaming phone din ito. Ngayong taon lang guys. Naka-mobile data sila. Dito po sa may benchmark stress test natin. Overheat po silang malala. Tulad nila Redmi K80 at ibang mga smartphone po ni Poco. Pero dito po guys sa may smartphone ni Realme, naka-mobile data rin. At nag-benchmark stress test po tayo ng isang oras. Hindi po siya nag-overheat. Yung mga nagko-comment po pala na common sense lang daw yun guys. Na mag-iingat po talaga ang smartphone pagka naglalaro nga po ng high graphics games. Yes guys, totoo naman yan. Pero ibang usapan po yung nag-overheat. Compare po sa ibang smartphone na iinit din naman po sila. Pero hindi po sobrang uminit. Yes, umiinit nga ang Realme Neo 7 Turbo. Pero normal lang naman yan. Pero hindi nga siya katulad ng ibang mga gaming smartphone na masyadong mainit at yung iba nga po nag-overheat pa. Itong temperature po ng Realme Neo 7, saktong-sakto lang po yung init niya. Siyempre alam ko sasabihin nyo pa rin nag-iinit yan. Pero ibang usapan po yung nag-iinit na normal lang compare po sa nag-iinit na nag-overheat. Kung umabot po kayo dito guys sa may dulo ng video natin, may chance kang magkaroon ng Samsung Galaxy Tab A9. Ipapag-giveaway ko po guys yung tablet na to sa mga magsusubscribe po dito po sa ating Gaming Tech Tips sa channel. Mag-comment na lang po kayo sa may video na to at dyan po ako pipili ng mananalo sa inyo. Pupusuan ko po yung mananalo ng Samsung Galaxy Tab A9. Dyan po sa may comment section. Ikaw lang ang pupusuan ko, wala lang iba. At yun ang palatandaan na ikaw ang nanalo. At kung gusto nyo nga rin po pala guys umorder ng Realme Neo 7 Turbo, meron po tayong link dyan sa may comment section. Naka-order na po ako sa may shop na yan. Kaya siguradong legit po yung darating sa inyo. Palik na lang po guys yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.